Makakaalis ka na. Next time na gusto mong kitain sa Nathaniel, tagpuin mo na lang siya sa may gate sa bahay na to. Di naman lingid sa'yo na hindi ko to bahay, kaya ayoko magpatuloy ng kusino-sino. Napikon siya sa sinabi nito. Hanggang ngayon ba ganyan pa rin ang tingin mo sa akin? Nagdadamdam na tanong niya rito. Peste? Tinalikuran kong nakagistan kong buhay para lang patunayan sa iyong handa kong gawin ang lahat para sa inyong mag-ina. Pero anong ginawa mo? Sa halip unawain mo ko, tinalikuran mo ko. Maski yung bata pinagkait mo sa akin as if ako na yung pinakamasamang tao sa mundo. Sinundan kita sa Ireland pero anong ginawa mo? Ni hindi mo lang ako binigyan ng chance para makapag-usap tayo? At kung di ko pa malalaman kay Gerald na nandito kayo sa Pilipinas, hindi ko makikita ang anak ko? Andrea's POV. Humawak sa pinto si Andrea para wag bumigay ang tuhod niya. Tinapangan niya ang mukha ng salubungin ng tingin sa Nathan. Bakit pa ako makikipagkita sa'yo nung nasa Ireland ka? Tahimik ng buhay ko. Pagsisinungaling niya. Kung tutuusin, hindi ko talaga gustong magkaroon ka na naman na ugnayan kay Nathaniel. But since mabilit ka, pinagbigyan kita. Pero kung masasaktan lang muli ang damdamin niya, kung paaasahin mo naman siya, pwede bang wag ka na lang magpakita pa? Hiling niya sa lalaki. Nabigla siya nang hawakan siya nito sa isang braso. Bahagya pa siyang napapikit dahil nasaktan siya sa ginawa nito. Sino bang ipinagmamalaki mo? Yung boyfriend mo na parang di mo lang naaarawan? Patutsyadang tanong nito sa kanya. Mas mukhang binabai pa sa yung taong yun eh. Tatawa-tawa pang sabi nito. Palagay mo kaya niyang ibigay ang ganito? Bago pa niya maitulak, nahuli na ng mga labi nito ang mga labi niya. At ewan ba niya kung bakit para siyang kandila, unti-unting nauupos sa mga hagkan nito. Peste, papapasukin na naman ba niya ito sa buhay niya? Kailangan muna niyang mag-isip na makailang beses. Hindi na lamang pride niya ang nakasalalay ngayon. Mabilis niya itong tinulak. Galit na galit siya na muling magsalita. Oo, hindi siya kasing galing mong humagkan. Pero ngayon pa lang. Tiniti ako sa iyong kaya niyang ibigay sa akin ang kapanatagan ng kalooban na kailanman hindi mo na ibigay sa aming mag-ina. Yamot na sabi niya rito, tsaka tinignan to ng patuya. At mukha ka mo siyang binabae? Bakit? Itsura bang batayin mo sa isang tunay na lalaki? Mapakla ang ngiting pinakawalan niya. Napakababaw naman palang talaga ng batayan mo sa buhay. Akmang lalapitan siya nito, pero mabilis siyang lumayo. Makakaalis ka na. Nagpapahinga ng lahat dito sa bahay at nakakaistorbo ka ng masyado, sabi niya rito. Laglag balikat na lumabas sa Nathan ng bahay ng Kuya Lucas niya. Nang marinig niyang umandar ang sasakyan nito palayo, saka lang niya pinakawala ng mga luha na kanina pa niya pinipigilang pumatak. Ang yabang mo, napakayabang mo. Pinagbintangan mo kagad ako ng isang bagay na kahit kailan di ko naman ginawa. Hindi mo man lang itinanong sa akin kung kumusta na ako, kung ano nangyari sa akin sa Ireland. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ko? Pagkatapos pagbibintangan mo ko ng kung ano-ano? Naghihinanakit na bulong niya. Iyak siya ng iyak kaya hindi niya napansin ng mommy niya na kanina pa palang nagising at nakamasid sa kanya. Kaya't nagulat siya na magsalita ito. Sinasabi ko na nga ba? Ilang balding luha na naman ang iluluha mo sa pagkikita niyong ito ng lalaking yun eh. Napakatigas naman kasi ng ulo mo. Tahimik ka nang namumuhay sa Ireland kung bakit naisipan mo pang umuwi sa Pilipinas. Sabi nitong tinignan siya ng matiim. Magtapat ka nga sa akin. Siya ba ang dahilan kaya ka umuwi dito ha? Napatungo siya. Napailing ang matanda. Pagkatapos aawain mo at itataboy mo sa buhay mo? Abay ano ba talaga ang gusto ninyong mangyaring dalawa? Ang dami yun na naaksayang mga panahon dahil sa mga pride ninyo. Aba Andrea, hindi ka na bumabata. Abay kailan ba mapapanatag ang kalooban ko sa iyong bata ka? Ha? Tila nagrereklamo ng sabi nito sa kanya. Di siya makasalita. May katwiran ng ina niya kung mag-aaral naman ito sa kanya. Napaka-unstable niya emotionally. May mga sandaling inaabutan na lamang siya nitong umiiyak. Minsan hindi rin siya makakain. Pinipilit niyang kumbinsin ng sarili na okay na siya. Na kaya niyang mabuhay nang wala si Nathan. Napanatag ng kalooban niya pero may mga oras na bumibigay pa rin siya. Hindi na nga yata niya mabubura at makakalimutan ang lalaking yon kahit paano ang gawin niya. At hindi na rin niya siya tuluyang magiging masaya dahil hanggang ngayon nakabuntot sa kanya ang anino ng kahapon. Gustuhin man niya, hindi niya magawang tuluyan tong burahin sa isipan at puso niya. Mommy, what's wrong with me?
Bakit ganitong apekto sa akin ng lalaking yun? Bakit kahit paulit-ulit akong nasasaktan, siya pa rin ang hinahanap ng puso ko? Naguguluhang sabi niya sa ina. Samantalang siya parang di naman seryoso na pabalikan kami sa buhay niya. Paano mo nasabi? Nakausapan niya ako noon porsigido siyang mabawi kayo mag-ina? Talaga ba? Matabang na sabi niya. Kaya pala panay ang labas niya kasama ni Charlene. Aniya sa ina. Ganun ba ang porsigido? Bakit ikaw? Hindi mo siya tinama nung isipin niyang boyfriend mong Dexter na yon? Pati sa Kuya Efren mo nagsisinungaling ka pa. Bakit hindi mo aminin sa kanila ang totoo na wala kayong relasyon ng Dexter na yon at kahit na kailan hindi magiging kayo? Para ano? Para ipahiya ko si Dexter sa kanila? Sabi niyang bahagyang humaba ang uso. Alam niyo namang malaki ang utang na loob ko kay Dexter, Mommy. Nathan's POV. See you later! Ana mensahe ni Charlene kay Nathan nang mabasa niyang text nito. Isang simpleng K lamang ang itinugon niya rito. Bandang 6:00, tinawagan niya na ito para sundin sa condo unit nito. Nakapulang bestida si Charlene at nakapusod lamang hanggang balikat itong buhok. In fairness, napakaganda nito at napakalakas ng appeal. Kung bubuksan niya ang kanyang puso, hindi naman imposible na umibig siya kay Charlene. Di naman siguro masama ang 13 years gap ng edad nila dahil kung mukha lang pagbabasihan, hindi naman mahahalatang matanda siya rito ng 13 taon. You look gorgeous on your new haircut, by the way. Malambing na sabi pa sa kanya ni Charlene nang humagkanto sa pisngi niya. Thank you, and you look stunning as always. Ani rito, tsaka giniya na to papasok sa loob ng kanyang kulay itim na Mercedes-Benz. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Charlene. I am so happy na nagkaroon tayo ng pagkakataong magkasama. Sabi nito sa kanya na makasakay sila sa loob at simulan niyang patakbuhin ang sasakyan patungo sa isang mamahaling restaurant. At least we can get to know each other more. Ngumiti lamang siya rito. Alam niya gaya niya, bukas din to sa posibilidad na maaaring mauwi sa isang magandang relasyon ng kanilang pagkakaibigan. Why not? Gusto na niyang magmahal ng muli, pero handa na nga ba siya? Nang makarating sa restaurant, inalalayan pa siya ni Charlene. Di na to bumitaw sa braso niya hanggang makapasok nga sila sa loob. Giniya sila sa reservation table nila. Sinasarinan sila ng red wine sa baso nang mapansin niya ang pagdating ni Dexter at Andrea. Biglang nawala ang kanyang ngiti. Andrea's POV. Saktong pag-upo ni Andrea, napansin niya na kalapit table si Nathan kasama si Charlene. Sa dinami-rami ng restaurant na pwede sa kanyang pagdalhan ni Dexter, bakit dito pa? Iiwas sana niyang kanyang mga mata, ngunit nakita niya na si Nathan at nagtamang kanilang mga paningin. Saglit na saglit nakita niya ang galit sa mga mata nito, ngunit maya-maya napalitan ng ngiti sa mga labi. Nagulat siya nang tumayo ito, lumapit sa kanila. Nakipagkamay ito kay Dexter tsaka humagkan sa pisngi niya. Maya-maya, si Charlie nang nakasunod dito. Ewan ba niya kung bakit parang sumama ang pakiramdam niya na makita ito. Nagsiselo siya ngunit di siya nagpahalata. Pinilit niya ang ngumiti kahit na parang pinipiga ng puso niya ng mga sandaling iyon. It is so nice to see you again, Andrea. Nakangiting sabi ni Charlene sa kanya. At masaya ako makilalang boyfriend mo. Anitong bumaling kay Nathan. Maybe next time, labas tayong apat, right Nathan? Napansin niyang bahagya pa nitong hinawakan ang braso ni Nathan. Gusto tuloy niyang tanongin ng mga ito kung may relasyon na ba ang mga ito. But of course, hindi niya gagawin yon. Ayaw niyang makahalata ang mga itong nagsiselo siya. Yeah, why not? Ani ang napatingin kay Dexter. Nagulat siya na ipatong nitong isang kamay sa kamay niya na parang gustong sakyan ang palabas niya. That sounds fantastic. Excited na sagot ni Dexter, tsaka nilapit sa kanyang tenga ang bibig. Basta ba, ako ang kadate ng ex-husband mo eh. May kaharutang bulong nito sa kanya. Gusto niya itong kurutin sa inis. Magiging kahiya-hiya siya sa paningin ng dalawa kapag ngayon pa lumantad si Dexter. Hayaan mo, magsiset ako ng date na pwede tayong apat. Sabi ni Charlene saka na maalam ng dalawa at bumalik sa kanilang mesa. Parang kinukurot ang dibdib niya habang sinusundan ang tingin ng mga ito. Umayos siya ng upo para hindi mahalata. Pinapas ng nasiya sa sobrang selos. Ngunit di siya nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Dexter. Magwawala ka na naman sa inggit. Nakairap pang sabi nito sa kanya. Pinandilatan niya to ng mga mata. Magpakalalaki ka dyan.
Huwag kang papahalata sa dalawang yan. Huwag na huwag mo akong ipapahiya. Ani rito. Oo na. Ani to sa kanya. Nathan's POV. Bagay sila, hindi ba? Nakangising sabi ni Charlene kay Nathan. Bahagyan nitong nilingon si Andrea. And I think bumata si Andrea kaysa dati. Siguro dahil masaya siya sa piling Dexter. What do you think? Kibit balikat pang sabi nito. Hindi siya nagsalita. Alam niya wala namang masamang intensyon si Charlene sa sinabi nito. And yet mas lalo pa nitong ginagatungan ang ines na nararamdaman niya. Nakakatawa nga na hindi niya alam kung kanino ba talaga siya naiinis. Kay Dexter ba? Kay Andrea? O sa kanyang sarili? Dahil sa dinami-rami ng restaurant na po pwede nilang puntahan ni Charlene, bakit dito pa niya naisipang magpa-reserve? Eto tuloy siya at mawala-wala sa sobrang selos na nararamdaman. Peste? Para tuloy babaliktad ang sikmura niya habang kinakain ng steak kahit na sikat ang nasabing restaurant sa masarap nitong steak. Pasimple niyang nilingon ang dalawa. Napaismit siya na mapansin, nagbubulungan ng mga ito at nagtatawanan. Hindi man aminin ni Andrea, mukhang masaya naman ito sa piling ni Dexter. Wala na nga yata siya talagang puwang sa buhay nito. It is no use kung ibipilit pa niya mga bagay na kahit anong gawin niya ay wala na. Wala na siyang babalikan pa. Sa bagay, dapat noon pa alam na sana niya ito. Hindi nga ba't di nga siya sinipot ni Andrea noong gustusin niya itong kitain sa Ireland? Ngayon pa ba na may Dexter na ito? Charlene's POV. Ramdam ni Charlene, lumilipad ang isip ni Nathan. Siya ang kasama nito and yet ibang babae naman ang iniisip nito. Di naman siya sira. Kitang-kita niya kung paano nito tiningnan si Andrea. Alam niya na halos mawala na ito sa sobrang selos ito kay Dexter. It's no use na pagtuunan niya pa ng pansin si Nathan kung wala naman tong intensyong mas maging malalim ang pagkakaibigan nila. Hindi pa to handang magmahal ng muli. Maghihintay ba siya? Hanggang maghiwalay sila ni Nathan, maraming tanong ang namumuo sa kanyang isip. Baka nag-aasaya lang siya ng oras kay Nathan. Nang sa palagay niya'y nasa bahay na ito, tumawag siya dito. Kanina ko pa sana gustong itanong but I was hesitant. Ako ang babae and yet ako tong lumalabas na parang pursigito. Mapakla ang naging ngiti niya. But I guess kung hihintayin pa kita, baka hindi ko na malaman pang sagot. Anyway, kilala mo ako sa pagiging straightforward ko. That's why I want to ask you, kung ano bang intensyon mo sa akin? Huminga siya ng malalim dahil pakiramdam niya ay nagsisikip na ang dibdib niya. Yes, she is very straightforward at wala siyang kinatatakutan. Pero hindi niya alam kung bakit ngayon parang nabubulol siya habang nagsasalita. Siguro dahil sanay siyang mga lalaki ang nagtatapat ng admiration sa kanya and not the other way around. Alam mo naman siguro noon pa na gusto kita. Actually, gustong-gusto kita. Naputol ang pagsasalita niya nang biglang magsalita si Nathan. Hindi ko sinasarang puso ko sa possibilities na magmahal mo rin ng iba, but I will be honest with you, Charlene. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin si Andrea. Parang may bumara sa lalamunan ni Charlene sa sinabi ni Nathan. Pinagsisihan tuloy niyang nagtapat siya rito ng nararamdaman. Hindi naman siya sura para hindi makuha ang ibig nitong sabihin. Hindi siya nagpahalata, pero nasaktan ng husto ang pride niya. Mabuti sana kung pipitsugin lang siyang babae. Mas matatanggap pa siguro niya iyon. Pero peste, eto siya. Sikat at isang matagumpay na journalist. Maganda at batang-bata and yet, nireject ng lalaking pinagtapatan niya ng kanyang nararamdaman. May pait sa labing napangiti siya. So hanggang ngayon pala, si Andrea pa rin ang mahal mo? It's so funny na kanina. Parang gusto niyo nang magwalaan sa klase ng tingin ninyo sa isa't isa and yet, napailing siya. I guess it's no use na ipagpatuloy pa natin ang pagkikita natin to. Aniyang napahinga ng malalim. And one more thing, Nathan. Pwede bang kung may nararamdaman kayo sa isa't isa, mag-usap kayo ng maayos nang wala ng iba pang tao kayong pinaaas at sinasaktan? Nathan's POV. We need to talk. Mariing sabi ni Nathan kay Andrea. Hinawakan niya ito sa isang braso. Pumiksi ito ngunit tinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Please let me go. Nagpupumiksing sabi nito, ngunit parang wala siyang naririnig. Hinila niya ito pasakay sa kanyang kotse. Akmang lalapitan siya ng Kuya Lucas nito, ngunit mabilis niya itong nilingon. Hayaan niyo muna kaming makapag-usap ng maayos. Promise, ibabalik ko siya kapag nalinaw ko na sa kanyang lahat. Pakiusap niya rito,
kung kaya hinayaan na lang siya nitong mailayo niya si Andrea. Nathan, ano na naman bang kalokohan ito? Ines na sabi ni Andrea. Akmang lalabas ito ng sasakyan, ngunit mabilis niya nang lock ang pinto, tsaka inayos ang seatbelt nito. Mag-uusap lang tayo, okay? Pagbibigay assurance niya dito, tsaka mabilis pinasibad ang sasakyan. Bakit ganito? Anong klaseng pag-uusap ito? Natatarantang tanong nito sa kanya. Kumunot ang noon nito nang ipasok nito ang sasakyan sa isang motel. Ito lang ang paraan para makapag-usap tayo nang walang ibang makakarinig. Sagot niya ng akmang magwawala ito. And don't worry, hindi kita pipilitin. Kung ayaw mong may mangyari sa atin, paniniguro niya rito. Mag-uusap lamang talaga tayo.